Kasunod nga po ng mga pasabog na testimonya sa Kamara ng ilang dating opisyal ng Administrasyong Duterte tungkol sa war on drugs, gagawin na raw itong basehan ng Department of Justice sa binubuong kaso. Target nilang panagutin ng mga nasa likod ng umano'y drug war style sa Davao City base sa revelasyon ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa telepono si Ria Fernandez. Ria, ano ba ang mga susunod na hakbang daw nitong Quadcom? Testimonya sa nakaraang pagdinig ng dating General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na si Royina Garma tungkol sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ito raw ang gagawing basehan sa preliminary investigation at pagbuo ng kaso ng Department of Justice para panagutin ang mga nasa likod nito. Bukas din ang House Quad Committee na maglabas ng partial report kung kakailanganin. Ayon kay Quadcom Lead Chair at Surigao del Norte 2nd District Congressman Ace Barbers, posibleng matapos na nila ito sa susunod na linggo. Pero hala na raw ang DOJ kung pasok bang maging state witness para sa kaso si Garma. Kung tungkol naman sa usapin ng International Criminal Court, wala raw silang isusumiteng kahit anong dokumento dahil hindi naman daw parte nito ang Pilipinas. Kung gusto raw nila ay panoorin nila at i-transcribe na lang ang mga pagdinig ng Quadcom online. Sa gitna nito, aminado si Barbers na maski sila nagulat sa naging mga revelasyon ni Garma nitong Biyernes. Kabilang ang umano'y reward system sa mga napapatay noon sa drug war at ang pagbabase nito sa kalakaran noon sa Davao City. Gayunpaman, hindi naman daw ibig sabihin nito ay totoo na agad ang mga isiniwalat ni Garma. Kailangan daw ng mga karagdagang testigo para patunayan ito. Ruth? Ria, yung binabanggit mo na kailangan ng mga karagdagang testigo, kasi I'm not sure kung nakarating na rin dyan sa kanila, sa mga congressman or dyan sa press con kanina na sabi nga ni Senator Bongo, handa raw siyang humarap dito sa Quadcom. Isa ba siya sa posible nilang maimbitahan o may reaction na ba sila dyan? Si Senator Bongo, kabilang siya sa mga nabanggit ni Colonel Garma noong makaraang pagdinig noong Biyernes. So actually, sabi sa atin ni Barbers, lahat ng mga nabanggit ay iniimbitahan nila sa pagdinig. At alam naman natin na hindi lang si Senator Bongo, pati si Senator Bato de la Rosa na dating PNP chief ng Administrasyong Duterte at maging si Pangulong Rodrigo Duterte, meron na daw yung mga standing invitation mula sa Quad Committee. So hanggang ngayon, bukas pa rin naman daw yung invitation na yun at tiniyak ni Barbers na ibibigay nila yung karampatang kortesiya sa mga dating opisyal ng Duterte administration. Bukod sa kanila ay kasama rin daw sa mga iimbitahan nila Barbers yung nabanggit ni Garma na si Ermina Espino o mas kilala bilang Muking. Ito daw yung sinasabing pinagkakatiwalaang aide noon ni Senador Bongo nung siya pa ay Special Assistant to the President ni dating Pangulong Duterte. Ruth? Maraming salamat, Ria Fernandez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.